Pag-asa says a tropical cyclone could develop between December 16 and 22. Kausapin natin tungkol dyan si Pag-asa weather forecaster Ana Cloren. Gandang hapon po, Miss Ana. Yes po, magandang hapon din po sa ating lahat. Alright. Okay, Miss Ana, saan itong nakikita niyong sama ng panahon at ano-anong mga areas po kaya ang maapektuhan kung sakali ng bagyo? Weather systems affecting the Philippines right now? Yes, tama po, no? So, base nga po sa ating labas na TC threat potential ay meron tayong nakikita na tropical cyclone-like vortices na pwede pong maging isang low pressure area by week 16 po or sa second or ngayong mid-December po, no? So, posible po tayo magkaroon ng imo-monitor na low pressure area na kung saan ay di po natin i-rule out yung possibility na ito po ay maging isang bagyo. Pero kahit hindi po ito maging isang bagyo or maging low pressure area lamang ay magpapaulan po ito sa malaking bahagi po ng Mindanao pati na rin po sa may Visayas area. So, yun po yung nakikita natin na possible po na maging posible mas malalakas yung mga pag-ulan na inaasahan po natin sa week po na yun dahil dito sa paparating na low pressure area na posible po maging bagyo. So far, nasa labas po siya ng Philippine Air Responsibility, no? Itong namumuo, ma'am. Pero saan ho ba manggagaling ito? At kung if ever ba, meron na ho ba tayong mga paraan para matrack kung saan ang posible niyang dadaanan? Actually, sa ngayon po, Sir Lord, ay wala pa po ito or kumbaga po, cloud cluster pa lamang, no? So, hindi pa po siya talaga nabubuo na isang bagyo. So, ngayon po ay minomonitor lamang po natin na yung cloud cluster po na yun ay yun nga po by early next week ay dun po siya posibleng, kumbaga po, mas mag-develop at mas mabuo po bilang isang low pressure area. Pero ano rin po yung chance na ito po ay magdi-dissipate o hindi na tuluyang mabubuo, ma'am? Opo, sa ngayon po, nasa moderate chance po yung nakikita natin na posible po itong maging bagyo. Pero yun nga po, pwede, mataas na po yung chance natin or certain po tayo na ito po ay magiging isang low pressure area but yung development niya po into tropical cyclone, yun po yung ating imo-monitor kapag nabuo na po itong circulation na ating posibleng maranasan po or itong ating low pressure area o bagyo na posible pong maranasan by next week. Ang tindi ng kapalaran, Ma'am Ana, no? Patapos na tayo ng taon. May mahabol pa. O, 17th na bagyo, tama? At ito'y tatawaging Batang Anghel, Kerubin. Opo, Kerubin po kung sakali. Kung sakali. Miss Ana, just to confirm again, yung forecast po natin today hanggang bukas, and posible na rin po, baka maibigay nyo na yung pang-weekend na rin po. Yes po. Ngayong araw po ay naasahan pa rin natin itong Mindanao area, pati na rin po yung eastern section ng Southern Luzon, dyan po sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan dala ng shear line, pati na rin po ng intertropical convergence zone. Pero dito po sa atin sa Metro Manila, ngayong araw hanggang sa weekend po, ay maliwala sa panahon po inaasahan natin at kung may mga pag-ulan, panandalian lamang po at madalas sa hapon at sa gabi. Opo. Sa Albay pala, no? Binigyan na pala sila ng discretion para mag-suspend ng mga klase. Pero okay, ma'am, kung okay lang po, punta tayo doon sa area na apektado po ng pagputok po ng Mount Canlaon. Yung rainfall forecast po doon sa mga areas na apektado po ng pagputok kasi may chance po na kapag malakas-lakas ay maging lahar po itong pagsasama ng tubig at yung mga materials po galing sa bulkan. Opo. Sa ngayon po, yung nakikita po natin doon ay may chance po tayo ng mga pag-ulan or mga thunderstorms po, lalo na po sa hapon at gabi. At yun nga po, kung sakali na ano po, ay magtutuloy-tuloy po yung ganitong klase ng panahon sa kanila, yung may mga thunderstorms po hanggang sa weekend po ito at posible hanggang early next week. Sa mga meron pong outdoor parties this weekend sa Metro Manila at sa mga gusto rin pong umakyat halimbawa ng norte, or papunta po sa Katimugan para magkaroon po na siguro konting bakasyon, pahabol. Ano po ang dapat nilang asahan, ma'am? Yes po, sa may norte po natin, dyan sa may Northern Luzon, lalo na po sa Cordillera, no, sa mga akyat po sa Baguio, malamig po yung panahon natin doon, pero yun nga po, may mga pag-ambon din po tayong inaasahan. At dito po sa atin sa Metro Manila ay fair weather condition po yung na-expect po natin. At may mga pag-ulan pero saglit lamang po. Sa may Southern Luzon area, mataas naman po ang chance ng mga thunderstorms dahil nga po prevailing yung shear line po, lalo na po sa may Bicol region ay may mga kalat-kalat na mga pag-ulan po tayong naasahan dyan. Ako pahabol lang na konti, mama. Bakit may mga nagsasabi po na parang hindi yata masyadong malamig yung ihip ngayon ng
Hangin Pasko na. Oo. Opo, sa ating pagtaya po, sa monitoring po kapag ganitong season po, ang usually itong Northern Luzon area po yung unang nakakaranas po talaga ng malamig na panahon. So yan dyan po yun sa may Cordillera, Ilocos Region, pati na rin po sa Cagayan Valley. Then dito po sa atin sa Metro Manila, usually po talaga yung malamig na panahon po ay ngayong mid-December hanggang next year po ito. So yung peak po natin katapusan ng December hanggang January, February po yung peak ng lamig po natin dito sa Metro Manila. Yun. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Ana Clauren, mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Thank you, Ma'am Ana.